Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang kilalang actress na tinaguriang Princess of Philippine Television na si Julia Montes. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle, ang madamdaming kwento ng kanyang buhay, ang mga lalaking na link o nakarelasyon niya, ang kwento ng kanyang buhay pag-ibig, ilan na kaya ang kanilang anak at kasal na nga ba sila, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na mga sasakyan, ang kanyang iba't ibang mga negosyo, ang kanyang bahay sa Antipolo at ang kanilang pinapatayong dream home ng kanyang longtime partner na si Coco Martin. Ang actress na si Julia Montes ay may tunay na pangalan na Mara Hautea Schnitka at siya ay ipinanganak noong March 19, 1995 sa Pandacan, Manila. Noong 2011 ay nagtapos siya ng high school sa Blessed Hope Christian School sa ilalim ng Home Study Program. Habang abala siya sa kanyang karera sa showbiz, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa kursong Culinary Arts sa Center for Asian Culinary Studies sa Manila at natapos niya ang kursong ito noong June 2015. Siya ay nag-aaral rin ng kolehiyo sa Southville International School and Colleges sa kursong Business Administration Major in Marketing Management noong 2020 at itinuloy niya ang pag-aaral noong June 2025. Ang kanyang rason kung bakit siya bumalik sa pag-aaral ay para makamit ang kanyang layunin at yun ay para magtayo ng sarili niyang restaurant. Ipinakita niya na mahalaga ang edukasyon kahit nasa gitna ng kasikatan. Bagamat abala siya sa kanyang trabaho bilang actress, sinigurado ni Julia na makapagtapos siya ng pag-aaral. Ang kanyang ina ay si Gemma Hautea na isang Pilipina at isang Pipi, samantala ang kanyang ama ay si Martin Schnitka na isang German. Ngunit hindi niya lubos na nakilala ang kanyang ama dahil iniwan sila nito noong bata pa siya at pinalaki siya ng kanyang ina at ng kanyang lola na si Florecita Hautea, kasama ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na lalaki na sina Patrick at Paulo Hautea. Ang ama at ina ng actress noon ay mag-pen pals na nauwi sa pag-iibigan, kaya ang kanyang ama ay pumunta dito sa Pilipinas ng ilang beses para bisitahin ang kanyang ina. Ang huling pagbisita ng kanyang ama sa kanila ay noong 1995 noong 2 buwan pa lamang siya at hindi na sila binalikan kaya siya ay lumaki sa kanyang ina, pero ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang lola Flory. Kahit na iniwan siya ng kanyang ama noon, ay gusto pa rin niyang makita ang kanyang ama. Noong December 27, 2016 ay na-reunite si Julia at ang kanyang ama sa Belins, Cubao, Quezon City. At sabi nga niya muntik na siyang sumuko sa paghahanap sa kanyang ama pero pinagpatuloy pa rin niya dahil sa kagustuhan niya talagang makita ang kanyang ama at para na rin mabuo ang kulang sa kanyang buhay. At nagpahayag siya ng pasasalamat sa kanyang pinsan na si Michelle, mga kaibigan at Coco Jewel fans na nagbigay daan upang makilala ang kanyang ama. Kaya noong nagkita sila ng kanyang ama ay nagkwentuhan sila kung anong nangyari dati kung bakit hindi nakabalik ang kanyang ama. Sa kanilang kwentuhan ay nalaman ng kanyang ama kung ano ang naging buhay ng actress mula pagkabata hanggang paglaki at nagsorry lang nang nagsorry ang kanyang ama at saka umiiyak kaya hindi na nakapagsalita ang actress. Ang nasabi lang ng actress sa kanyang ama ay hindi na siya galit. Sa sumunod na taon, June 2017 ay nagkita ulit sila sa London at pagkalipas naman ng isang taon ay pumunta si Julia sa Germany para ipagdiwang ang Pasko kasama ang kanyang ama. Noong nakaraang taon ay ibinahagi ni Julia ang ilang sweet moments kasama ang kanyang ama na tinawag niyang Gentle Giant at ipinakita rin niya ang mga cute na kuha mula sa kanilang failed attempt na gumawa ng isang cool pose. Alam niyo ba mga Meg, na si Julia ay mahilig magluto at mag-explore ng iba't ibang estilo at putahe. Siya ay interesado sa mga lutuing Espanyol tulad ng paella, kalos at cochinillo. Ang kanyang naging pangunahing inspirasyon sa pagsisimula ng kanyang hilig sa pagluluto ay ang kanyang lola Flory. Siya ay mahiyain na tao, kahit pagpapakita niya ng lambing sa tao ay nahihiya siya at kailangan pa ng dasal at lakas loob. Kaya naman ang kanyang love language ay ang pagseserbisyo sa pamamagitan ng pagluluto niya para sa mga kaibigan, katrabaho at pamilya kasi ito ang nagpapasaya sa kanya. Ang kanyang favorite co-star ay ang pinakabagong child actor na si Zia Grace na kasama niya sa primetime television series na Saving Grace.
Siya ay mahilig mag-travel kasama si Coco Martin. Ang kanyang favorite color ay red dahil nagsisimbolize ito o nangangahulugan ito na strong. Mahilig siya magbasa ng mga libro. Siya ay napaka-supportive sa kanyang best friend na si Catherine Bernardo. Siya ay inilarawan bilang humble, grounded at family-oriented. Siya ay may koleksyon na high-heeled shoes. Adventurous type siya pero hindi lang halata dahil hindi siya mahilig mag-post. Ang pangarap niya noong bata pa siya ay maging isang soldier, chef at flight attendant. Si Julia ay hindi lang maganda kundi matalino rin kung saan honor student siya noong grade school at siya ay nasa dean's list sa kolehiyo. Para sa kanya, education as one of the tools to have a good life, siya ay isang breadwinner mula sa edad na 12 years old at noong college siya ay nag-sideline bilang call center agent. Dahil sa ganda niyang taglay ay may mga na-link at nakarelasyon siya, kabilang sa mga na-link sa kanya ay sina Daniel Padilla, Diego Loizaga at Enchong D. At ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon ay si Coco Martin na isang actor, director at producer. Ang kanilang first major teleserye bilang magkapareha ay ang hit na romantic drama noong 2012 na Walang Hanggan, kung saan ginampanan nila ang mga karakter na sina Daniel at Katerina. Sa isang panayam ay kinumpirma ni Julia na ang kanilang relasyon ay nagsimula pa noong 2019, pero noong May 2023 ay kinumpirma naman ni Coco sa isang panayam na 12 years na silang may relasyon. At ngayon ay hindi na nila nilihim sa publiko ang kanilang relasyon at palagi na silang magkasamang mag-travel. Ayon pa kay Julia na si Coco ang kanyang answered prayer dahil si Coco raw ang tumulong sa kanya at nandyan sa lahat ng panahon na kailangan niya ito. Matagal nang may espekulasyon na sina Julia Montes at Coco Martin ay may mga anak pero hindi nila direktang kinumpirma ang balitang ito. Sa kabila ng espekulasyon, iginiit ni Julia na mas pinili niyang ihiwalay ang personal na aspeto ng kanyang buhay mula sa kanyang showbiz careers. Noong November 2025, inamin ni Coco sa panayam na sila ni Julia ay hindi pa kasal. Sinabi niya na kapag natapos na ang pinapatayo nilang bahay, ay doon na niya mabubuo ang plano tungkol dito. At sinabi rin niya na mahirap magsalita tungkol dito kasi ayaw niyang masira ang kanyang plano o baka mamaya magkaroon ng problema. May kaunting kaalaman naman tayo mga Meg tungkol sa kanyang karera. Sa edad na 5 taong gulang, si Julia Montes ay nagsimula bilang isang commercial model at endorser ng mga sikat na produkto tulad ng gatas, tsokolate at mga fast food chain. Ang kanyang exposure sa mga TV commercials ang naging daan upang makilala siya at mabigyan ng oportunidad sa telebisyon. Siya ay unang gumanap ng minor role sa mga palabas sa GMA tulad ng Sana Ay Ikaw Na Nga noong 2001. Ang kanyang kagalingan sa pag-arte ang siyang nagloklok sa kanya para maging bahagi sa kids show ng ABS-CBN ang Gawin Bulilit noong 2005 hanggang 2008. Noong 2008 ay natampok din siya sa isang serye sa telebisyon tulad ng Ligaw na Bulaklak at I Love Betty La Fea. Sa taong 2010 nabigyan siya ng malaking breakout role noong ginampanan niya ang papel na spoiled teenage girl na si Clara sa klasikong soft opera na Mara Clara, kasama ang kaibigan niyang si Catherine Bernardo na gumanap na Mara sa teleseryeng ito. Noong 2011 nagkaroon siya ng kauna-unahang pelikula na Way Back Home. Ginawa rin niya ang palabas na nakatuon sa kabataan na may pamagat na growing up noong 2012 hanggang 2013 at naging bida muli siya sa isang romantic drama series na Walang Hanggan. Dahil sa phenomenal success ng Walang Hanggan ay ipinalabas ito internationally at nakuha ng actress ang titulong Phenomenal Primetime Princess sa seryeng ito at kalaunan ay pinangalanan siyang Princess of the Philippine Television. Nagkaroon muli siya ng teleserye na Muling Buksan ang Puso noong 2013. Lumabas siya sa isang yugto sa teleserye na Ikaw Lamang noong 2015 at nakatanggap ng parangal bilang Best Actress. Nagkaroon siya ng romantic horror film na Halik sa Hangin noong 2015 at gumanap din siya sa isang dobleng pagganap sa seryeng Doble Cara. Noong 2016, naging bida muli siya sa drama na Padre de Familia. Noong 2017 naman ay sa drama na Victims of Love. At sa taong 2018 ay naging bida muli sa teleseryeng na Asintado.
Sa taong 2024 ay naging bida siya sa isang drama series na Saving Grace at may pelikula siya na Topak na ipinalabas noong December 25 bilang parte ng 2024 Metro Manila Film Festival na gumanap siya bilang lead cast kasama ang actor na si Arjo Atayde. Ngayong taon ay may teleserye siya na kanyang major comeback na pinamagatang Si Gabo, isang action-comedy romance teleserye kung saan kasama niya ang aktor na si Coco Martin at ang seryeng ito ang papalit sa FPJ's Batang Quiapo. Ang actress ay nakapundar ng sariling salon business na nasa Laura Street, Pandacan, Manila para sa kanyang lola Flory pero kailangang isara ang negosyong ito upang matulungan suportahan siya sa pagsisimula ng kanyang karera. Siya ay isa sa mga may-ari ng Swiss Proli Naturals Lean Quick, ang gummies na sinasabing sumusuporta sa weight management, heart health at fatty liver care. Itinatag niya ang negosyong ito kasama ang chemist, cancer survivor at wellness advocate na si Pinky Tobiano. Pinamamahalaan din niya ang sarili niyang food business na Take Out na nag-aalok ng restaurant quality na pagkain na direktang dinideliver sa mga tahanan. Nagsimula ang negosyo noong kalagitnaan ng 2024 sa pamamagitan ng isang commissary at may plano itong palawakin sa pamamagitan ng food carts at pag-cater sa mga events. Nabuo ito katuwang ang kanyang mentor na si Chef Alan Mertola. Kasali din si Julia sa pagpo-produce ng mga palabas kung saan isa siya sa producer ng Philippine Television Drama Action Series na FPJ's Batang Quiapo at katuwang niya ang kanyang partner na si Coco Martin. Si Coco ang namamahala sa creative side habang si Julia naman ang tumututok sa aspetong pinansyal ng kanilang mga proyekto. Bukod dito, sumubok na rin siya ng partnership sa larangan ng agrikultura, kabilang ang pakikipag-ugnayan niya sa isang dragon fruit farm sa Bulacan, kung saan opisyal na nakipag-partner si Julia sa Dragon Fruit Depot noong unang bahagi ng 2025. Bago siya nakabili ng bahay, ang pamilya ni Julia ay umuupa ng bahay noon sa Pandacan, Quezon City. At ang huling townhouse na kanilang inupahan ay nasa Commonwealth habang si Julia ay bahagi ng remake ng Mara Clara. Kaya ngayon ay silipin naman natin ang bahay ni Julia Montes na nabili niya sa edad na 17 noong 2015 sa isang exclusive subdivision sa Antipolo. Ang two-story modern Mediterranean-style home na ito ay itinayo sa 200 square meter lot. Makikita sa harapan na ang kanyang bahay ay nakatindig ng matayog at may maitim na gate na may gold accent na lalong nagpapatingkad sa moderno at eleganteng disenyo nito. Ang exterior nito ay tampok ang mga bricks, roof tiles at wrought iron details. Ang spacious living area ay may cushioned seating pieces at low center table with similar dark wood finish. Karamihan sa furnitures ay earthy tones na nagbibigay cozy at minimalist na pakiramdam sa loob ng bahay. Living area. Simple lang ang pagkaka-furnish ng bahay dahil pinili niya na basic pieces, storage para sa magazines at small console para sa television. Mula sa living area, matatanaw na agad ng mga bisita ang open space at ang dining area na ilang hakbang lamang ang layo. Ang bahay ay may sleek wooden staircase na may wrought iron balusters. Ang pendant lamp ay nagbibigay ng warm glow sa kitchen at dining area. Kulay pula ang accent color sa buong bahay na makikita sa bar stool sa breakfast nook, accessories at dinnerware. May 4-panel screen room divider na naghihiwalay sa dining area mula sa ibang bahagi ng bahay na nagbibigay ng privacy sa mga may-ari tuwing kumakain. Dining area. Kapag hinila ang mga kortina, makikita ang sliding glass door na patungo sa hardin kung saan nakalagay ang isa pang 6-seater dining table. Maaring mag-enjoy si Julia at ang kanyang pamilya ng alfresco dining kapag maaraw. Kapaki-pakinabang din ang karagdagang dining set, lalo na tuwing may mga pagtitipon. Sitting nook. Nasa pagitan ng living at dining areas ang isang compact nook. Bagamat inihanda ito para pagandahin ang bakanteng espasyo, maaari rin itong gawing reading corner dahil sa sapat na natural light na mula sa bintana. At maaari ring magsalo-salo ng light snacks at refreshments dito. Matatagpuan din sa pagitan ng living at dining areas ang common toilet and bathroom na maaaring gamitin ng mga bisita. Mula sa malayo para itong secret room na ma-access sa pamamagitan ng pagbaba ng ilang hakbang.
Ito ay may combination ng tropical at modern elements kung saan ang mga pebblestone ay nagbibigay ng spa-like na dating. Hindi tulad ng karamihan sa mga banyo na may pedestal sink, ang pribadong espasyong ito ay may vessel sink na nakalagay sa ibabaw ng wooden counter na pinalamutian ng mga halaman at toiletries. Ang rectangular mirror at counter ay tumutulong upang magmukhang mas malaki at mas maluwag ang banyo. Julia's bedroom. Ang red accent wall ang nagbibigay diin sa kanyang silid tulugan at bumabagay ito sa puting kisame at mga cabinet. May dalawang matching black leather seats ang inilagay sa dulo ng kanyang kama. May isa pang upuan sa tabi ng kama na malapit sa vanity corner. Ang vanity nook ay may magandang console cabinet na may mga drawer at salamin. May nakalagay na mga personal na gamit niya sa ibabaw nito. Sa isang sulok naman ay may coat rack na pinaglalagyan niya ng hats at bags at may treadmill na nakapwesto sa paanan ng kama katabi ng telebisyon. Julia's bathroom. Isa sa 3 bathroom ng kanyang bahay ay matatagpuan sa kanyang bedroom at maaring pasukin sa pamamagitan ng isang sliding door na gawa sa kahoy. Taglay nito ang parehong tropical na disenyo, ngunit sumusunod din ito sa kabuuang itsura at pakiramdam ng silid tulugan dahil ang mga dingding ay pininturahan ng pula. Walk-in closet. Ang actress ay may maluwag na walk-in closet kung saan niya inilalagay ang kanyang mga damit, sapatos, bag at iba pang accessories. Maayos na nakaayos ang kanyang mga gamit sa loob ng mga cabinet, kaya malaya siyang nakagagalaw at madaling nakalilipat mula sa isang rack patungo sa iba pa. Ang mga sapatos ay pinagsama-sama ayon sa estilo at makikita ang napakaraming high heels at pumps. Mayroon din siyang rubber shoes, sneakers, flats at boots. Ang veranda ay ang kanyang favorite spot sa kanyang bahay dahil open air ito kaya nakaka-relax tumambay dito. At ito ay may mga upuan na perfect para sa quiet time, reading at meditation. At noong nakaraang taon ay kinumpirma ng aktor na si Coco Martin na sila ng kanyang longtime partner na si Julia Montes ay nagpapatayo ng kanilang dream home. Siya ay may mga sasakyan rin pero hindi niya ito pinapakita sa publiko dahil napaka-pribado niyang tao tulad na lamang ng nabili niyang SUV o Sports Utility Vehicle noong 2011. May nakakita na sumakay siya sa Toyota Hiace Super Grandia at ito ay nagkakahalaga ng mahigit 3 million pesos. At noong April 2025 ay dumating siya at si Coco sa ABS-CBN Mall, sakay ng isang sleek Tesla Cybertruck at namangha ang mga dumalo sa pagdating ng high-end na electric vehicle na tinatayang nagkakahalaga ng 17 hanggang 18 million pesos. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.